Morning, everyone! Pakibati mo na yung katabi mo ng good morning. Yan. Naka-live na ba tayo, Bon? Alright, we are live. Thank you for joining us today. Today is our ASAP Day Training, Alliance Success Achievement Program para sa lahat ng ating members and distributors online, kasama mga leaders natin dito sa head office. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Good morning! My name is Perry Tapales. I'm your international trainer and training team. I'll be sharing yung ating ASAP training para sa inyong lahat. Pero bago yan, shoutout ko muna yung mga bago kayo. Eto muna, sila muna. Good morning! Mag-ingay naman kayo! Di ba? Sobrang ingay nila, no? Oh, medyo mahihain pa yung mga yan. Pero sa online, alam nyo ba, meron tayong mga leaders sa ibang bansa na every single day talagang kasama natin sa live natin. Kagaya ni Coach Rosario Lunasin na nanonood siya ngayon. Si Ma'am Erasma Coneta, paraging nandyan yan. Si Ralph Roy, andyan din si Erasma. Ayan, si Ma'am Erasma, again. Ito, hindi mo mawawala talaga si Ma'am Maria Fe Nacionales, AGG Community, good morning. Watching from Malaysia, si Josephine Lagarto. Nasa Dubai naman. Uy, Dubai po, ingat po kayo dyan, ha? Alam naman natin ang mga nangyayari ngayon sa paligid. Medyo unpredictable, kaya ingat po tayo sa lahat. Okay? Now, today, my topic is all about ASAP or Alliance Success Achievement Program. Yan, sa lahat po ng mga nandito, I'm pretty sure mga members na naman. Tama? Meron ba tayong pinakabagong member dito? Bago lang? Gaano ka bago? Ngayon lang? O, palakpakan naman natin yung ating ngayon na kasama. Ano pangalan mo, dear? Baby Joy. Opo, lahat ng tumatawag sa yung Baby Joy, anong tawag mo pag, response mo? Be? Ang ganda ng pangalan niya, Baby Joy. Talagang alagang-alaga ka siguro, no? Tawag pa lang sa'yo, iingatan na. Baby Joy. Baka yung iba dyan nagsasabi, sana all baby. Diba? Now, today, pag-uusapan natin, in our business, sa AGG, is the Training Alliance Success Achievement Program. Ano ba tong training na ito? Para saan ba ito? At paano ka ba matutulungan ng training na ito? Let's talk about that. Okay? Handa ka na ba? Handa na ba kayo? Okay, let's talk about it. Now, sa ating business, one thing is certain, you will become successful. Tama. Magiging successful ka. Kasi ang ating business ay nakadesign to train, to educate, and to guide our distributor para maging successful sa negosyo natin. Okay? But still, ang magiging successful ay subjective. Hindi lahat ng nag-enroll sa isang eskwelahan gumagraduate. Hindi naman lahat ng sumasali ay nananalo. Hindi rin naman lahat ng nagnenegosyo nagwawagi o nagiging successful. It still depends on the person na gagawin yung negosyo. Kaya meron tayong mga trainings kagaya nito. Alliance Success Achievement Program, a program to help you become successful through the teachings of AGG. Okay? Now, sa AGG, marami tayong mga gustong makamit para sa inyo. One thing is for you to become successful. Kamukha ng mga tao na ito. Familiar ba kayo sa mga pictures or sa mga tao na nakikita nyo? This one is one of the successful basketball player today called Stephen Curry. Di ba? Na-revolutionize niya yung basketball. Grabe, ang layo ng 3 points, ka-half court, mid-court, kahit sa kabilang court, pumapasok yung tira niya. Napaka-successful. Eto, kilala niyo ba tong tao na ito? This guy is called Usain Bolt. He is the winner or ito ay Olympian, yung tumakbo ng 100-meter dash na world record holder na napakabilis, isang milyonaryo at successful na athlete. Ito, siguro kilalang-kilala nyo. Panahon to ni Sir Angel Si Muhammad Ali. Di ba? So, ito yung mga sikat talaga na successful. Ito pa, marami pa. This guy is very successful naman sa football or sa soccer. Lionel Messi, marami rin na ibang successful pa. Si Cristiano Ronaldo, and ito naman sa tennis, at marami pang iba sa basketball. LeBron James, Michael Jordan, at Kobe Bryant. Now, pag sinabing Pilipinas, meron tayong pambato dyan. Ito, si Manny Pacquiao, di ba? Now, anong common sa kanilang lahat? Anong common po sa kanilang lahat? All of them
are champions. Tama po ba? Ang ganda ng pinapatugtog na music natin kanina. Sayang, hindi niya napakinggan sa online. Sabi, we are unstoppable. We are champions. Tama po ba? And it's connected with our training. Bakit? Successful people are not losers. Totoo hindi. Hindi ka pwede maging successful na palagi kang talo sa buhay. You must win. You must become successful. You must emerge as a champion. Ano man ang larangan na ginagawa mo. And for you to become a champion, is it easy? Madali ba maging champion? Hindi. Bakit? Kasi pagiging champion, pinaghihirapan. May sakripisyo. Merong mga challenges sa pagdadaanan pero kailangan malampasan. Now, when it comes to being a champion, a lot of successful people in AGG emerge as a champion because meron silang angking galing at meron silang angking talino, pero ang pinaka-reason ba sila naging champion is because they were able to learn and listen and apply. Kasi hindi ka pwede maging champion kung palaging sarili mo lang ang pagbabasihan mo. We are created limited in this world because hindi lahat alam mo. Tama po ba? Kaya you need someone to teach you, someone to help you para matutunan mo yung mga bagay na kailangan mo. Now, in our business, to become a champion is to become unstoppable. And you know, our anniversary, this coming April 20, 2026 is about to come, and our theme for that anniversary is unstoppable. Bakit? To become unstoppable, it means to become a champion. It means walang kayang pumigil sa'yo, walang kayang huminto sa'yo, walang kayang mag-slow down, magpa-quit, ano man ang mangyari sa negosyo mo. Now, to become unstoppable, it requires training. Bakit? Walang gumaling na hindi nag-train. Let's say, Michael Jordan. Si Michael Jordan, he's very talented sa basketball. Tama ba? Napakagaling mag-basketball. Sabi nga, very poetic yung galaw o napaka-smooth yung kanyang mga galaw palagi, whether sa ere or sa basketball court. At marami pang iba. Manny Pacquiao. Was he born successful? Hindi. Pinanganak si Manny Pacquiao, nagtitraining lang sa plank of wood. Di ba? Halos walang makain, kapayat-payat. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi yan kamukha ni Manny Pacquiao. Ha? Pero si Manny Pacquiao, kung makikita mo yung picture niya noon, grabe. Hindi mo masasabi na yayaman at magiging bilyonaryo yung tao na yun. Tama po ba? But because he has a dream and meron siyang vision sa sarili niya, ang tanging meron siya ay ang kanyang buhay, kanyang katawan at yung pag-asa na ibinuhos niya, kaka-training para siya maging isang unstoppable na atleta. And the rest became history. Now, sa negosyo natin, trust me, pag sumali ka dito, naging part ka ng business, sometimes you will feel na parang ikaw yung pinakamaliit sa isang grupo. Sometimes mapipil mo na parang ikaw yung pinaka-bago na walang alam. Sometimes makikita mo bakit ang galing-galing niya, ang dami niyang alam, ang dami niyang downlines, ang dami niyang pay-in, bakit ako wala? Everything starts from there. Bakit? Lahat magsisimula ng wala. At pag meron kang perseverance, may sipag ka, at meron kang oras, dedication, puso para mag-training, unti-unting magbabago ang direksyon ng buhay mo. Now, sa negosyo natin, it's very important. Bakit? Ang training, ito ang kanyang pwedeng gawin sa'yo. I want you to read this. I want you to take a picture of this kasi ito yung kailangan na maging transformation mo. Habang ikaw ay umaattend at ikaw ay nagtitrain sa negosyo mo. Now, when we talk about training, training has a specific goal of improving. Pag sinabing improving, mas pinagagaling, mas pinagaganda, mas ine-enhance yung capability, yung capacity, productivity, and your performance. Na kung mapapansin mo, pag bago ka, ito ang lahat wala sa iyo. Tama po ba? Pag bago ka, wala ka pang kapabilidad. Ibig sabihin, wala ka pang galing. Wala ka pang skills. Wala ka pang masyadong kaalaman. Yung kapasidad mo, napakababaw pa. Now, kapag mababaw ang kapasidad mo, yung kapabilidad mo ay hindi pa gano'ng kagaling, definitely, ang productivity mo, mababa. Yung performance mo, hindi pa gano'ng kaganda. Tama po ba? Kaya nga sa mga bago, nung ikaw ay nagsimula, hindi ba excited na excited ka?
Di ba? Ang saya-saya mo, nabuhay muli yung pangarap mo, nagbibilang ka na ng mga taong sasali sa'yo, hindi mo pa sila kinakausap. Tama ba? Tapos nagngangarap ka na ng coaching bibilin mo, di ba? Bahay na bibilhin mo in the future, lahat bumabalik. But when it comes sa reality, at ikaw ay nagsimula na kumausap, nag-approach, nagpakilala ng negosyo mo, anong unang-unang na-experience mo? Rejection. Hindi lang rejection eh. Meron pang objection. Kasama niyan, meron pang husgan na kasama. May insulto pa na kasama. Tama po ba? And because napakababa ng kapasidad mo, napakababa ng experience at kaalaman mo, yung performance mo, napaka-poor. At pag poor ang performance sa tingin mo, makakasama mo ba yan sa negosyo mo? Makukonvince mo ba yan na sumali sa organization mo? Hindi. Kaya sa una, expect mo na madadapa ka talaga. Because that's part of the process. Now, kapag yan na pagdaanan mo, alam mo na maraming pwedeng improve sa iyo. Paano mo improve yan? By attending and attending and attending training. Kaya sa AGG, for the last 20 years, ito ang nakaka-proud. AGG focuses not just on making someone become successful, but training them and nurturing them, preparing them to be ready kapag sila ay naging successful na. Diba? Kasi hindi lahat ng successful na susustain. Because hindi sila prepared for the wealth. Pero kapag ikaw ay na-train, prepared ka dyan, physically, emotionally, mentally, at financially, kayang-kaya mo masustain yan, makakatulong ka pa ng ibang tao maging successful kagaya mo. Now, through training, ito ang nakaka-proud. Because way back 2006, tayo po ay nagsimula noong 2006. March of 2006, pinanganak ang AGG or AIM Global Group of Companies. And from 2006, ito na po ang ating tagline. Pakibasa nga po yan. Turning ordinary people into extraordinary millionaires. Turning ordinary people into extraordinary millionaires. Paano mo magagawa yan? You cannot do that just by giving them fish. You can do that by training each and every distributor, not just to ask for the fish, but to train them to search, to look, and to hunt for the fish. Kasi if you give them fish all the time, they will become dependent sa iyo. But if you teach them how to fish, then they are short forever. Bakit? Kasi meron ka na-contribute sa buhay nila na magagamit nila for the rest of their life. And true enough, 20 years later, hindi ba ang dami nating nabagong buhay? At isa ka na doon, kasama ka na doon, at wala man yung resulta ngayon. Pero dahil nasa AGG ka, sigurado, pag nag-training ka na nag-training, makakasama ka sa mga magbabago ang buhay sa AIM Global Group of Companies. Napakatotoo niyan because nangyayari na po. And when it comes sa AGG, ito, halimbawa lang ng mga tao na nagbago buhay dito. Some of our leaders and our brothers na magpapatunay paano na turn from ordinary person into extraordinary millionaires. We have this guy, Neil Santos from Laguna, Rico Cayudong, Rich Belga, dating factory worker, and ito, mas matcha-challenge ka. Rafi Vergara, dating konduktor ng jeep, Odessa Vergara, dating nagbebenta ng gulay sa palengke sa Antipolo. Now, if you look at their picture, ito yung buhay nila noon. Prior to becoming extraordinary, they are just ordinary people. Hindi nga ordinary eh. Mababa pa sa ordinary. Bakit? Ang ordinaryong Pilipino, nakakakain 3 times a day. Tama po ba? Ito, some of them doesn't even eat twice a day yung panahon. Bakit? Because sa kakulangan ng ganito. But still, they have dreams. May pangarap, may gustong marating, at may oras, may puso, may dedication umaten at pagalingin ng sarili. At ang pinaka-importante, they met Alliance in Motion Global Group of Companies, kaya nagbago ang buhay ng mga tao na ito. Now, look at this. Yung dating nagtatrabaho sa 7-Eleven, malinis, marangal, maganda ang trabaho. But when we talk about dreams, napaka-limited ng pagkakataong maging successful o milyonaryo. But when he joins AIM Global Business, ito ang naging pagbabago sa buhay niya. Kita mo naman, from this guy to this guy, from working
greeting everyone. Hello, ma'am, sir. Welcome to 7-Eleven. Now he's greeting his downlines, business partner, and dreaming, working, at tinutupad ang mga pangarap ng sama-sama. Ito, si Rico Kayudog. Isang bubugoy-bugoy. Nanggaling sa probinsya. Alam mo, pag galing probinsya, lumuwas ng Manila, anong trabaho? Kapag lalaki ka, either ikaw ay nasa construction, di ba? Or ikaw ay nangangamuhan. Tama po ba? Now, he joins construction work before. But when he joined Alliance in Motion Global, sineryoso at ginawa ang negosyo, tingnan mo naman, nagda-drive ng sariling sasakyan. Last month, nakita ko, ang income niya, nag-post siya, 6 figures income sa isang buwan lang, last February 2026. Imaginin mo yun. Nagtatrabaho sa construction noon, pero nasa AGG, kumikita ng 6 figures. Hindi ka siguro maniniwala na basta-basta eh. But that's how the power of turning ordinary people into extraordinary millionaire is working. Now, ito pa. Si Rich Belga. Nakikita niyo ba yung picture? Kita, no? Sabi, sir, malabo eh. Niloloko ko nga siya eh, kasi sabi ko, Brad, yung picture mo dyan, parang black and white ka ma. Kasi nagtatrabaho siya niyan sa factory, no? No, pero nung siya ay na-meet ang AIM Global at naging successful sa business, eto na siya ngayon. Wow! Hindi ba? Ano napansin mo? Ano napansin nyo? May nagbago ba? Sabi nung iba, sir, may nagbago ba? Meron. Bakit? Yung dating black and white, colored na. Peace. Di ba? Eh, hindi lang yun. Eh, merong nagsabi pa, sir, parang wala naman nagbago. Eh, parang medyo maitim pa rin siya, sir. Eh, ganun talaga. Di ba? Pumusyaw na yan. Oh, pero may nagbago pa rin. Bakit? Naubos yung buhok daw ni Rich. Kaya ganyan talaga ang mga successful na tao. Di ba? Ang successful na tao ay hindi lang pang sarili ang tinitingnan, kundi yung mga taong kasama at nakapaligid sa kanya. And that's Rich Belga for you. Palakpakan naman natin si Rich Belga. Now, dito ka mas matcha-challenge, kapatid. Itong dalawa na to, Rafi Vergara and Odessa Vergara, nagtatawag ng pasahero sa jeep from Antipolo to Cubao. Di ba? Ay yung mga jeep na patok. Yung mabibilis, yung nagkakarera sa di ba? Ito, isa to sa mga namamasada at nagtatawag ng pasero. Yung asawa, iniiwan, nagbebenta ng gulay sa palengke. They met AIM Global through training, through perseverance, through action and application. Ito ang buhay nila ngayon. Tingnan mo naman yan. Rafi Vergara, Odessa Vergara, successful leaders at mga mentors sa AGG. Yung dating nagtatawag ng pasahero sa palengke, merong sariling Chevrolet Camaro, yung asawa na nagtitinda ng gulay sa palengke before, merong Ford Mustang. Imagine mo, nagbebenta ka ng gulay sa palengke, tapos Ford Mustang ang pang-uwi mo. Di ba? Tapos magtatawag ka ng jeep, di ba? Pero yung Camaro mo katabi ng jeep. Di ba? At hindi lang yan. They have their own house, multiple cars, 2 pick-up, meron pa silang van, meron pang mga personal na mga motorbikes, big bikes, at pinaka-latest niya, bumili siya ng sasakyan, SUV na Jetour. Yung pwedeng electric, pwedeng gasolina. Imagine, and they pay it, di ba, through the business of AIM Global Group of Companies. Di ba? Ganyan kaganda ang business. Now, paano nangyari yon? Because binabad nila yung sarili nila sa training. Pero madali ba yung training? Sabi nga ni Muhammad Ali, I hated every minute of training. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Because if you quit now, you have regret later. But if you keep on working and working and working and working, makukuha at makukuha mo rin, you will end up becoming unstoppable and champion in the future sa business mo. Kamukha ng mga tao, leaders, at mga success story na pinakita natin kanina. Now, ito po, kilala niyo ba yan? Heidelin Diaz is the first ever person sa buong Pilipinas at sa history ng sports sa Pilipinas na nakakapag-uwi ng gintong medalya sa Olympics. Naalala niyo yung panahon na nagsiselebrate lahat? Yung halos lahat ang sisipag mag-igib ng tubig.
Bakit? Kasi gusto daw nilang maging Olympian. Kasi na-inspired kay Heidelin Diaz. 'Di ba? Naalala niyo when she won, ang dami mga blessings ang nagbuhos, umabot ng 35 million all in all or probably 50 million because siya nakabigay ng significant result sa history ng Pilipinas. Na kung titingnan mo, sasabihin mo parang ang galing, ang dali. Pero you know what? Ito yung pinagdaanan niya. Oh. Ito yung behind the scene. Yung 16 years na tinrabaho niya bago siya naging champion at bago siya naging gold medalist, yung mga kalyo sa kamay na hindi mo nakikita, yung sleepless nights, yung diets, 'di ba? Yung anxieties, yung depression, lahat ng pagdadaanan ng isang atleta, those are the reason bakit naging successful ang isang Heidelin Diaz. And everything was made possible because she keeps on training and training and training sa craft niya sa pagbubuhat ng mabibigat na bakal. And sa business natin, what is your craft? What is your business? Doon ka kailangan mag-focus. Bakit? Sa negosyo natin, when you keep on attending training, you are slowly building your backbone sa network mo. Pag sinabing backbone, ito yung magiging pundasyon mo para sa resulta na itatayo mo pag ikaw ay naging successful sa negosyo natin. Because without training, mahihirapan kang palaguin ang network mo. Mahihirapan kang palaguin ang negosyo mo. And when you keep on attending training, ang maganda dyan, kaka-attend mo ng training, unti-unti mong nabibuild ang foundation mo. And when we talk about skyscrapers, walang matataas na building na hindi hinukay muna ang pundasyon. Walang matataas na building na hindi nagukay ng pundasyon bago itinirik yung kanilang mga building o yung kanilang mga structures. Subukan mong tumabi sa isang building na walang hinukay na foundation. Baka ihian lang ng aso to. Hindi ba? Napaka-weak ng kanyang structure. Now, when you attend trainings, you are building confidence. And when you build your confidence, you build your foundation in the business. Bakit po napaka-importante ng kumpiyansa or confidence? Hindi lang po sa network marketing. Sa lahat ng aspeto ng buhay, napaka-importante po ng confidence. Whether ano man ang gawin mo. When you lack confidence, when you lack this, hindi ka tatawid at hindi ka magiging successful kung ano man gagawin mo. Because ikaw pa lang mismo, kalaban na ng sarili mo to become successful. Now, kailangan mo ang kumpiyansa, kailangan mo ng confidence, lalong-lalo kung nagsisimula ka. You know why? Because hindi ka pa naman successful. Wala ka pa namang resultang ipapakita. Wala ka pa naman sasabihin na, eto na ako, sumali ka sa akin. Tama po ba? But when you believe and when you have your confidence, kahit sino, kayang-kaya mong isama, kayang-kaya mong maging part ng negosyo mo because you're confident enough, nagsisimula ka pa lang, pero dun ka pa parating. Nagsisimula ka pa lang, pero yun yung makukuha mo. Nagsisimula ka pa lang, pero ito yung magiging end result mo kapag tinrabaho mo at sumama ka sa negosyo natin. Now, on the contrary, bakit yung iba, nagsimula na, nagnegosyo na, nag-sign up na, pero parang hirap na hirap? Bakit? Ito kulang mo, kumpiyansa. Kulang ka sa confidence. Bakit? Tanungin ka pa lang anong ginagawa mo? Anong negosyo yan? Wala. Networking ba yan? Oh, hindi Kinakahiya. Hindi kaya ipaliwanag yung negosyo. Diba? Pag sinabi ng sponsor, ng upline, uy, tara, mag-invite ka dito. Ayoko, nahiya ako How can you become successful kung ikaw mismo hindi mo kayang lumabas sa shell mo? Diba? Kasi kailangan mo ng kumpiyansa para ituloy yung negosyo. Namuhunang ka na Tuloy-tuloy mo na. Tama po ba? Namuhunang ka na, sumali ka na, tapos tsaka ka pa atras. Diba? Kaya maila pang success kasi may ganyan tayo sa sarili natin. So pag nag-commit ka, itodo mo na. I-build na natin yung kumpiyansa mo. Paano mo magagawa yan? By learning more about the business, by attending trainings at ibabad mo yung sarili mo sa learning at kaalaman sa negosyo natin. And when you build your confidence, pinakamaganda niyan, kaka-training, nade-develop mo yung good learning and listening attitude.
So mapapansin mo, the more you are knowing about your business, the more you are learning about your business, the more na gumagaan yung pagnenegosyo. At habang gumagaan yung pagnenegosyo, nagiging accepting ka sa mga bagay na kailangan mong matutunan. Kasi nung una, kapag hindi ka pa naniniwala, mababa pa ang kumpiyansa mo, at hindi mo pa tinitingnan yung kabuuan na aspeto ng negosyo mo, kung anong alam mo, akala mo yun na yun. Tama ba? Pero the more na may natututunan ka, the more na may nai-inject na bagong learnings, the more na may realization ka, the more na gumaganda yung pagdinig mo sa mga bagay na kailangan mong matutunan. And that develops your good learning and listening attitude. And sa good learning and listening attitude, napaka-importante niyan. Because ang attitude, ito yung kailangan mo na ituwid o itama para maging tama yung maging success mo sa negosyo mo. Because pag sinabing attitude ay isang bagay na importante pa kesa sa skills. Merong isang taong magaling, pero yung kanyang attitude ay hindi mo masikmura. Ano yung pag sinabing hindi mo masikmura? Hindi mo matanggap or hindi mo ma-accept or parang ang bigat pag nakapaligid o pagkasama mo. Now, ang skills natututunan. Tama po ba? Pero ang attitude, hindi mo pwedeng sabihin sa'yo na, mabait ka ngayon ha. Kinabukasan, bukas salbahe ka na. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi yung attitude mo, yan ay collections ng experience, ng influence, ng genetics mo, at ng mga taong nakapaligid sa'yo. Tama po ba? Kaya minsan, may mga taong ang ganda-ganda ng attitude, ang masasabi mo lang, ang babait ng pamilya niya. Tama po ba? Ang bubuting ng mga nakapaligid niya. Pero may makikita ka. Minsan may makakasalubong ka sa buhay mo o makikilala mo. Pagbungad pa lang sa'yo, ang sama na kagad ng timpla. Yung bumubula yung bibig. Alam niyo yung bumubula yung bibig? Yung puro masasama yung lumalabas. Puro hindi magaganda. Puro panghuhusga. Minsan puro negative pa. At when it comes sa negosyo natin, hindi magiging maganda kung ganyan yung ugali na dadalhin mo at gusto mong magbago at tumulong sa buhay ng ibang tao. Tama po ba? Kasi when it comes sa attitude, ito yung dapat na maintindihan natin na for people to join us, they have to like us. Kasi ang trabaho, ang negosyo natin ay hindi magpalaki ng mga upuan, hindi magpadami ng upuan o kung ano man. Ang negosyo mo ay magparami ng iyong miyembro, mag-build ng organization, and that involves people, tao. Tama po ba? And that's the way attitude is very important. Kapag sinabing attitude is more important also than education. Now don't get me wrong, education is important. Pero ang education, hindi naman garantiyan na magiging successful ka sa buhay. Kasi hindi po lahat ng gumraduate ay naging very successful. Hindi po lahat ng mga valedictorian, salutatorian, cum laude, summa cum laude, ending becoming very, very, very successful in life. Bakit merong iba dating tambay? Sabi nga nung iba, nangungopi lang sa akin yan ah. Bakit mas mayaman sa akin ngayon? Why? Because it's not just about what you know in school, it's about the attitude na nire-reflect mo as you grow, as you become successful sa buhay mo. Diba? Kaya nga, kung ikaw ay may education, good. Pero that doesn't give you the right to belittle or i-look down o maliitin yung ibang tao. Tama po ba? Kaya sa network marketing, napakaganda po dito. Because sa network marketing, hindi nagre-require ng educational attainment. Wala po. Mag-join ka dito. Sino yung mga nag-join na? Nag-join ka, di ba? Tinanong ka ba? Bili po ako ng package. Graduate? Hindi. Ganun ba? Bibili po ako ng package. Graduate? Hindi. Anong school? Anong university? Anong course? Di ba wala namang ganon? Because everything is equal. Whether na ikaw ay professional, non-professional, ikaw ay retired na, o ikaw man ay lawyer, engineer, doktor, o ikaw ay PT. Alam niyo yung PT? Professional tambay. Di ba? O ikaw ay out of school youth, o ikaw ay estudyante, ikaw ay empleyado. Lahat pantay-pantay. Because what matters most is yung attitude mo sa negosyo na papasukin. And if you want to become successful sa negosyo natin, dapat i-avoid mo ito, yung IKTA or yung
I know that already attitude. Sa Tagalog, acne. Alam niyo acne? Yung alam ko na yan, mentality. Bakit? Whenever you practice, yung alam ko na yan mentality or yung attitude, na alam mo na lahat, yung blessing instead na dumadaan sa'yo, yung blessings instead na hihinto sa'yo, pag sinabi mo, ay, alam ko na yan. Kung ikaw yung blessing, anong gagawin mo? Tatambayan mo pa ba? Hindi na. Di ba? You look for other people na kailangan ka. Di ba? And when you always practice, I know that already, or yung acne, alam ko na yan. Nako, you are limiting yourself, you're limiting your learnings, you're limiting your potential, you're limiting your success. Well, isa lang naman ang katotohanan eh. Wala namang sa atin dito, kahit yung mga nanonood, naligtas pag sinabing acne. Bakit? Once in our life, minsan ka na rin ganyan. Tama po ba? Yung, alam mo yung pagkwentuhan, yung bumibuelo ka pa lang, tapos may babara sa'yo, alam ko na yan. Pag gano'n yung kasama mo, ang sarap ba kasama? Ang sarap. Ang sarap sa kalin. Di ba? Bakit? Hindi ka ba nga tapos eh, binabasag ka na kaagad eh. Bumibuelo ka pa lang eh. Sinasabi na alam niya na. Pag ganyan yung nararamdaman mo, hindi ka mamomotivate. Tama po ba? Mabagsak, madedemotivate ka, hindi ka magiging inspired. And that's why sa business natin, inspiration is very important. Kaya dapat you avoid, alam ko na yan attitude or alam ko na yan mentality para when people approach you or when you approach people, when you build your team will be solid at your team will be intact at yung learning ng buong team mo ay laging maganda because no one is practicing alam ko na yan mentality. Okay? And sa negosyo natin, pag sinabing good learning and listening attitude, it's learning more about the businesses. So attend mo yung mga trainings natin sa business natin, sa office natin, whether it's face-to-face training, online trainings, lahat yan available po sa ating business dito sa AIM Global Group of Companies. Kaya ang gagawin mo lang, mag-learn na mag-learn na mag-learn. You can learn by joining our face-to-face training, mag-browse ka lang sa Facebook, mag-browse ka sa ating YouTube page, lahat yan meron po. There's no excuse pag sinabing learning. Why? Because life never stops teaching. Hindi nauubos ang pagtuturo ng buhay. At we always have to learn at some point sa buhay natin, no matter your status, no matter your age, no matter your attainment. Laging merong matututunan. At sa negosyo natin sa AGG, kailangan maintindihan mo, if you want to become successful and rich people constantly learn and grow. Palagi yang nag-aaral, palagi yan willing matuto. On the other hand, poor people, they think they already know. Nakakalungkot, no? Kasi minsan, pag may mga makakausap ka, halimbawa, isi-share mo yung negosyo mo, isi-share mo yung organization mo, yung business mo, yung opportunity mo, sino madalas mag-reject sa'yo at magsabing, alam ko na yan? Yung may pera o walang pera? yung may mayaman o yung wala. 'Di ba? Ang minsan by experience, 'di ba? Kung sino pa yung walang-wala, sila pa yung parang medyo may yabang na sasabihin, alam ko na yan. Scam yan. Hindi ba? Scam yan. Hindi yan totoo. Binobola ka lang yan. Etc. etc. Tama po ba? And these are the reason, probably, why some people remain in that level in life kasi hindi sila open for opportunities. Takot silang sumubok. Takot silang lumabas sa comfort zone nila because they think they already know. At when it comes sa ating business and also in life, kung gusto mong tumawid at maging successful, ang una mong pagyamanin bago yung bulsa mo, pagyamanin mo yung kaisipan mo. Because the mindset is very different kung ikaw ay magiging mayaman or ikaw ay magre-remain in the poor aspect ng isang buhay ng isang tao. Bakit po? Pag ang isang tao ay may poor mindset or may poverty mindset, they believe life happens to me. Alam mo yung kasabihan na, ito talaga yung buhay namin eh. Pinanganak lang ako mahirap eh. Wala akong magagawa. Di ba? Yung iba pa sasabihin, ay elementary lang po ako eh. High school graduation lamang po ako. Di ba? They already limit themselves
life happens to me. Yung iba, gustong maging mayaman. Wala naman sigurong gustong maging mahirap. Everybody wants to be rich. Pero, they think small. Ang kanilang thinking, maliit lang. Di ba? Bakit siguro? Alam niyo yung kasabihan na, huy, huwag ka masyadong mangarap. Huh? Masakit kaya pag nalaglag. Di ba? Narinig niyo na ba yon? Di ba? Uy, masyado kang ano dyan. Taas-taas ng pangarap mo, wala ka naman pinag-aralan. Di ba? Alam mo yung masakit na mga ganyang, they want to become successful. But because of those influences, a lot of people, they think small. They focus on the obstacles. Alam mo yung obstacles? Yung mga bagay na dahilan, excuses, para hindi gawin yung isang bagay. They resent rich and successful people. They're smaller than their problems. They choose to get paid based on time. They focus on the working income, work hard for their money, let fear stop them, and they think they already know. Ang akala nila, alam na nila lahat. But let's look at the rich mindset of the people who ends up becoming successful. Ang mga may rich mindset, ang belief nila, I create my life. Di ba? Hindi sila victim. Sila ang in control sa buhay nila. Di ba? Because they create what happens sa future o sa buhay nila. They are committed to being rich. They think big. They focus on opportunities. They admire rich and successful people. They're bigger than their problems. At ang pinakamaganda, they act in spite of fear because they constantly learn and grow. Hindi ba? Kung gusto mo maging successful, lahat naman may fear eh. Whether ikaw ay mahirap o mayaman, may takot na mararamdaman. But ang mahirap, because they wanted to play safe, pag nakaramdam ng fear, anong gagawin? They will step back at sasabihin, tsaka na lang. Balikan mo na lang ako pag mayaman ka na. Di ba? Ikaw muna sumubok. Pag naging successful ka, tsaka mo ko dalhin dyan. Why? Because they have scarcity in their mindset. They're very limited. Takot sila na sumubok sa bagay na hindi sigurado. Kaya yung mga language ng mga nasa poor mindset, ang tanong, may in-offer ka. Ang tanong sa'yo, Mare, sigurado ba tayo dyan? Di ba? Sigurista. Pero kapag nasa rich mindset ang isang tao, binigyan ng opportunity. Ang tanong, hindi yung, yayaman ba tayo dyan? Hindi. Ang tanong nila iba. Anong kailangan natin gawin para makuha yung yaman na yan? Tama po ba? Magkaibang sagot. Yung isa sigurista, pero walang action na kailangan gawin. Pero yung kabila, na gustong yumaman at may rich mindset, hindi sila takot. Hindi nila hinahayaan yung fear. I stop them. In fact, they ask question, they think, they analyze, and they take action. Kaya sila nagiging successful. Now, ask yourself, do you really want to become successful? Kayo ba sa online, gusto mo talaga maging successful? Ngayon, kung gusto mo maging successful, you have to slowly train yourself. Hindi ibang tao magte-train sa'yo, ha? Ikaw. Train yourself to cross from this mindset into this mindset. Bakit? Kasi kahit po yumaman ka, tandaan mo ha, kahit yumaman ka, pero ang mindset mo ay poor pa rin. Ang pera na uubos. Totoo. Yumaman, naging mayaman kasi yumaman sa loto. After some time, yung napanalunan sa loto, ubos. Bakit? Hindi prepared ang isip, hindi prepared ang puso, hindi prepared ang kaalaman paano i-handle ang yaman. Kaya nga sa mga nagpe-pray na yumaman, Lord, gusto ko pong yumaman. Lord, gusto ko pong maging successful. E paano ko sagutin ka ni Lord? Ready ka ba? Handa ka ba? Kaya mo bang gawin yung dapat gawin para yumaman? Because becoming successful is not just wishful thinking. Hindi yan yung pinapangarap lang. Ang pagyaman, tinatrabaho po yan. Tama po ba? Kaya tawid ka from poor mindset into rich mindset. Why do you have to do that? Because our mind is so powerful. Tingnan mo gaano ka-powerful yung isip mo. Your subconscious conditioning determines your thinking. Your thinking determines your decisions. And your decisions determines your
actions. At kung anong action ang gagawin mo, yun ang magiging outcome sa buhay mo. So whether you have a good life right now, or you're living the worst life na meron ka, congratulations, isa lang ang sasabihin ko. Kasalanan mo yan. Bakit? Wala namang ibang may gawa nun eh. Kahit kanino ka magturo. Yung gobyerno kasi ganito eh. Di ba? Yung upline ko kasi ganito eh. Yung grupo ko kasi ganito eh, etc., etc. No matter sino ang ituro mo, everything will reflect back sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ang nagko-condition ng sarili mong kaisipan. Ikaw ang nag-decide kung anong gagawin mo. Ikaw ang nag-take action at ikaw ang reason bakit ganyan ang outcome ng buhay mo. And remember, whatever we have in life, it's us who choose it. Tama po ba? Ikaw ang pumili ng direction na yan. Although, sometimes may nag-i-influence sa'yo. Di ba may mga bumubulong? Mga demonyo, mga pisti, mga yawa, di ba sa paligid? Dito ka! Dito ka! Pero if you have the right mindset, if you have the right conditioning sa isip mo, no one can persuade you kasi tama ang nasa isip mo. And that's how our mind is so powerful. Kaya dapat careful ka anong ipinapasok mo dyan. Kaya tayo, dito sa AGG at sa ASAP training natin, we focus dito sa training para maging tama ang laman ng isip mo, maging tama ang conditioning ng isip mo para ma-prepare ka sa pagyaman na pupuntahan mo. Tama po ba? And that's how powerful our mind is. Bakit? When you train and train and train and train, you are conditioning your mind to become successful, to become wealthy, to take action, to become the right person, to have the right attitude. At hindi lang yan, matitrain mo rin magkaroon ng 100% belief sa sarili mo at sa system na meron tayo. Bakit napaka-importante niyan? Ito, papakita natin sa iyo ang kailangan mong pagdaanan to be able to get your dreams dito sa negosyo natin sa AGG. Ang dreams mo kanina magsisimula? Sa iyo. Why? It's you who joined the business. Paano mo gagawin yung pagyaman mo? Magsisimula sa iyo. Practice good learning and listening attitude. Alam mo yung good learning and listening attitude? Yung uupo ka dyan, willing kang makinig, i-absorb mo, yung iba nagsusulat, yung iba nagpipicture, pero after the training, you assess, you analyze, and then you absorb and you apply. Tama? Kasi learning without application is dead learning. Walang patutunguhan. Everything has to be applied one way or another sa buhay natin. At pag ikaw nag-practice ng GLLA, kasunod niyan, you will start learning. Wala naman sigurong nag-learn na hindi nakinig. Ang labo naman yun. Tama po ba? Umattend ng klase, umattend ng training, umattend ng seminar. Pag uwi, ang dami ko natutunan. Nakinig ka ba? Hindi nga eh. Ang labo. Tama po ba? And learning start when you close your mouth and focus on listening. That's how learning starts. And when learning is there, ano kasunod? Meron ka ng kapasidad magturo. And when you start teaching, that's where the magic will start to happen. When you start teaching, you are slowly duplicating in the process. Paano yung duplication? Inuulit mo yung galing mo sa mga partners at downlines at organization mo. And when you start duplicating, then madali na mag-delegate ng task or trabaho. And when you start delegating, multiplication or multiply will happen sa organization mo. And when you start multiplying in your organization, lalaki at lalaki at lalaki ang network mo. And when your network grows, your income will follow. At kapag naka-receive ka ng magandang income, definitely, paulit-ulit na 6 figures, paulit-ulit na 300,000, paulit-ulit na 500,000 every month, definitely, mabibili mo yung pangarap mo. Tama o tama? Now, but sometimes, people are asking, Sir, matagal na po ako sa business. Tagal ko na po sa ganitong uri ng negosyo. Bakit po hindi ko pa mabili-bili yung pangarap mo? Now, let's talk about that. Pag hindi mabili yung pangarap, anong absent? Definitely, walang pera. Tama po ba? Kasi no-brainer, ba't di mo mabili pangarap mo? Gusto lang pambili. Kasi wala kang pang pondo sa pangarap mo na gustong bilhin.
Bakit di mo makuha yung magandang income? Kasi ang network mo, di maganda. Bakit di maganda yung network? Kasi, hindi dumadami. Bakit hindi dumadami? Kasi hindi ka nagde-delegate. Bakit wala ka ma-delegate? Kasi hindi ka nag-duplicate. Ikaw lang yung may alam. Ikaw lang yung may alam, ikaw lang yung magaling, hindi ka nagtuturo. Di ba? Now, when you do not duplicate at hindi ka nag-delegate, isa ang common factor. Kasi you refuse to teach. Hindi ka nagturo eh. Ba't di ka nagturo? Kasi wala kang natutunan eh. Pwede ka magturo na hindi mo alam. Mahirap. You can only learn and teach what you learn. You cannot teach something you don't know. At kung hindi ka natuto, anong dahilan? Kasi hindi ka nag-practice ng good learning and listening attitude. Bakit? Kada ating ka ng training, at sabi mo, alam ko na yan. Yan na naman. Paulit-ulit na lang. O sino may kasalanan? Ba't di mo nakukuha pangarap mo? Sino may kasalanan? Ba't ako? Ako daw? Sino may kasalanan? Pero sometimes, di ba, may tumatagal ng 5 years, 6 years, hindi tumatawid dito. Bakit? Kasi they refuse to accept na sila yung problema. Bakit? May kulang sa kanila. May kulang sa hataw, may kulang sa ginagawa, may kulang sa learnings. Na minsan, magtuturo pa yan. Pangit ng AGG na yan. Sumali ako dyan, hindi ako yumaman. Sino may problema? Ang daming yumaman sa kumpanya. Tapos ikaw lang hindi. Pangit ang AGG na yan. Hindi ko nakuha yung coaching pangarap ko. Sino ba magtatrabaho? Si Doc Ed ba magtatrabaho para sa'yo? Di ba? Ikaw pa rin. If you want to become successful, picturean mo yan. I-schedule mo yan. Itaga mo ito. Kailan mo mabibili ito? At yung mga pagdadaanan mo na yan, i-ready mo yung sarili mo because once yan, tumagos ka, tumawid ka, sa bawat steps na yan, you will move closer and closer and closer and closer sa mga pangarap mo. Yan ang pagdadaanan mo dito. And it's very good kasi napaka-clear. Tama po ba? Napaka-clear na pagdadaanan. Pag tinanong ka, Mare, nasan ka na sa negosyo mo ngayon? Andito pa ako sa teaching eh. Di ba? So pag nasa teaching ka pa lang, huwag kang mag-expect na yayaman ka na kaagad. Meron ka bang nakitang nasa isang baitang pa lang tapos nakapunta na ng 3rd floor? Wala. You have to climb through each step. Pagdadaanan mo. Kaya sa level mo ngayon, sitwasyon mo ngayon, ma-assess mo. Nasaan kaya ako dito sa negosyo ko? Nandito pa ako sa duplication. Kung gusto mong pabilisin ang yaman mo, edi pabilisin mo yung duplication para marami yung tatrabaho sa negosyo mo, para marami kayong tumatrabaho, mabilis ang multiplication. Just imagine this. Bakit yung iba mga upline, coaches, mentors, ang bilis nilang maging successful? Kasi imaginein mo, bigyan ka ng halimbawa, one classic example, Explosion Worldwide, Bon sa Bakahan, Regine sa Bakahan, Juna Jean Cosmo, Hannah Jane Pilayo. Si Juna Cosmo, naglabas ng bagong-bagong sasakyan na pinaka-bagong sasakyan na, ano ito? Nissan Patrol. 5.5 million paid in cash. At yung batang bumili, 20 plus something years old lang. 22 or 23 years old. Bumili, 5.5 million cash binili. Yung isang kapartner niya, si Hannah Jane, bumili rin na 4.5 something million bagong sasakyan din. At ang mga uplines, nasa top 20, kumikita 6 figures every month. Bakit? Just imagine. Paano sila mag-multiply? Yung isa, nagpapalago ng business sa Zamboanga. Yung isa, nagpapalago ng business sa Davao. Yung isa, nasa Tugigaraw. Yung isa, nasa Cagayan de Oro. Yung isa, nasa Dumaguete. Pero ang home base nila, alam mo kung saan? Bohol. Imaginin mo yon. Ang home base mo Bohol, pero tumatrabaho ka sa Zamboanga, Dumaguete, Cagayan de Oro, Davao. Ang kinagulat ko, tumawid ng Tugigaraw, nasa Quirino. Imaginin mo yun, from Mindanao to Norte. Tapos, lumalaki income. Bakit?
Kasi sabay-sabay nagmo-multiply, sabay-sabay lumalaki network, sabay-sabay lalaki income, sabay-sabay mabibili ang pangarap. Tama po ba? And that's how you grow in the business. Kaya ito, tandaan mo to. Kasi kahit anong mangyari sa negosyo mo, pag binalikan mo to, malalaman mo saan ka babalik at anong homework ang kailangan mong gawin para palaguin yung negosyo mo. And sa business natin, now that you understand that, it's very important na maliwanagan ka sa mundo na pinasok mo. Ano ba talaga ang network marketing? Di ba? Yan yung palaisipan eh. Kasi di ba masyado nang sinensationalize, ang networking daw ay pangit. Hindi daw maganda. Marami kang maririnig na negatibo. Tama po ba? Pero bakit maraming yumayaman at nagiging successful kung maraming negatibo? Let's talk about that. Pag sinabing network marketing, ito po yan. Network marketing is a system of moving products from the factory to consumers through an organization of users, retailers, and network builders. So sa negosyo mo, 3 tao ang hahanapin mo. Sino yung 3 tao na yan? Andyan. Kailangan mo ng user. Kailangan mo ng retailer. At kailangan mo ng network builder. Kailangan mo ng kasama na magpapalaki ng network mo. Kailangan mo ng number 1, may gumagamit. Kailangan mo ng number 2, may nagbebenta. Kailangan mo ng number 3, may magko-construct, may maghuhukay ng pundasyon para lumaki at umangat ang organization at ang negosyo. Nakakita ka ba ng negosyo na walang bumibili? Nakakita ka ba ng negosyong walang nagbebenta? Pakahirap. And this is the complete ingredients para mapanago mo yung network mo. And that's what network marketing is all about. Na pag sinabing network marketing, it's a referral business that allows leveraging in order for a residual income to happen sa negosyo mo. At pag sinabing network marketing, directly word of mouth approach ang pagbebenta. Kaya dito mapapansin mo sa negosyo ng network marketing, may mga kasabihan na, Mare, sali ka dito. Pa-chismis-chismis lang, to susunod yan, check ka na. Di ba? Kwento-kwento lang, pero pag nag-join o sumali ng negosyo mo, kikita ka na. Kwento mo lang yung naramdaman mo sa produkto, pag bumili sa'yo, may kita ka na. So that is directly word of mouth approach. Because that is what network marketing is all about. So from ikaw nasasali, diretso ka na sa nagbebenta ng produkto. Hindi ka na pupunta ng SM, hindi ka na pupunta ng Robinsons, hindi ka na pupunta kung saan-saan mo. Diretso ka na sa AGG. At yung ibebenta mong produkto, diretso ikaw ang magpapalawak sa organization o sa mga taong sasali sa iyo. Through users, retailers, and network builders. At pag sinabing network marketing, bakit yan? Kasi ito yung negosyo na napakaliit lang ng puhunan pero napakalaki ng pwede mong kitain. Small startup cost pero napakalaki ng pwede mong income because you will become your own boss. Ikaw yung sarili mong boss, ikaw yung mag-lead ng negosyo mo, ikaw magdidikta ng income mo sa negosyo na to. And superior products, magaganda ba yung products natin? Yes. From empowered consumerism through all our products, OVI, may Bibo pa tayo, and our matching products, may perpetual residual income stream, kaya marami nagiging successful. Network marketing has created more millionaires than any other businesses in the field. At pag sinabing network marketing, fastest way to financial freedom. At merong magandang good training support system. Kaya ang question, saan ka pa makakahanap ng mga ganyan na pinag-uusapan natin? Only in Alliance in Motion Global Group of Companies. Simply called AGG. Yan. Kaya palakpakan naman natin. Ikaw ba? Proud ka ba na nasa AGG ka? Silipin nga natin. Ikaw ba? Proud ka ba sa AGG? Kung ikaw proud sa AGG, iyan nga, i-comment mo nga dyan. I am proud member ng AGG. Andyan si Loreline Barcila, andyan si Renante Amad Gonato, di ba? Si Ma'am Maria Mafe Nacionales, andyan palagi yan. Di ba? Yan, i-comment mo dyan, proud na AGG member ka. Yan ang kagandahan sa business natin. At pag sinabing AGG, ito ang kailangan maintindihan mo. Gaano kaganda ang negosyo mo na AGG? AGG, this is our realty building sa Cebu. May mga Cebuano ba dito? Kung ikaw ay Cebuano o taga Visayas o Mindanao,
pwede mong pasyalan ang ating opisina, Realty Building sa Cebu. Andiyan po. May malaking letter A yan. Ha? Pero hindi yan pang Avengers. Ha? Sa ating yan. AGG Building po yan. At ang AGG, leading direct selling company sa Asia and Africa sa matagal na panahon. Ng daming awards and recognition na na-receive. Ibig sabihin, magandang kumpanya. Tama po ba? Magandang kumpanya, magandang track record, maraming magandang ginawa at magandang resultang ibinunga sa mga members kaya napakaraming recognition ang nakukuha. At bukod dyan, pag sinabing AGG, we have 110 business centers, 12 branches, ngayon 30 na po. Kasama ang ating bagong opisina, branch office sa Bicol. 13 branches nationwide. Meron tayong 50 different countries at 35 operational centers sa buong mundo. Okay? Hindi lang sa Pilipinas, ha? Buong mundo. From Southeast Asia to Middle East to Africa, East, West, Central, including South Africa and other countries. At 6 million registered na distributor sa buong mundo, 25,000 millionaires ang kinreate ng A Global Group of Companies. Yan ang negosyo mo. Diba? At kung mapapansin mo, ito, just to show you some pictures, ganito kalaki ang negosyo mo, hindi lang pang Pilipinas, pati pang ibang bansa. Ito ang picture ni Sir Christian Enrile na nasa South Africa. Last year, AGG. Sa Zambia naman ito. Ito naman ang AGG sa Congo, AGG sa Kenya, ang ating recognition at event sa Rwanda, at AGG sa may Burundi. At, syempre, andyan din ang AGG Uganda. So these are just some of the countries in East Africa na kung saan ang ating business ay patuloy na namamayagpag, patuloy na nagpapayaman, patuloy na nagbabago ng buhay. Ngayon, nakakatuwa. Hindi lamang Pilipino, pati ibang lahi. Anong ating tagline? Turning ordinary people into extraordinary millionaires. Kasama po yung mga Africans na yan. Kaya palakpakan naman natin. Ganyang kalaki, ganyang kalawak ang negosyo mo. Ngayon, pag sinabing AIM Global Group of Companies, ito ang mga bagay na nag-iintay sa iyo. We have empowered consumerism. We have Orbis Victus International. Alpha is Franchise Corporation. Meron din tayong Bibo Super App under our FinTech division. At very soon, magkakaroon tayo ng Travel Tech Division, Riders Economy Division, at soon, Real Estate Division. Di ba? What would you feel na yung mga downlines mo, pagising mo ng umaga, kapitbahay mo lang? No? Yung power leader mo, nasa left side ng bahay mo, yung pambangga mo naman, nasa may right side. Di ba? Tapos parang si Sir Angel ngayon, pagising sa umaga, bababa lang yan, magsi-swimming, di ba? Mga 2 laps lang, 5 laps, di ba? Mag-e-enjoy sa buhay. Di ba? Ito yung future na meron ka sa AGG. Di ba? Kaya, mga nagsasabi, hala, 20 years na kayo. Tapos na yung magagandang araw nyo. Di ba? Maraming magagandang bago. Ito lang po ang isipin ninyo. Hindi tatagal ang kumpanya ng 20 years kung hindi tama at magandang ginagawa. At walang bago, no matter gaano kaganda o kagaling, o kasilaw ngayon na nag-uumpisa, hindi mo pwede ikumpara sa isang negosyo na tumayo at nagpayaman at nagbago ng buhay ng tao sa loob ng 20 years at 2 dekada. Hindi mapapantayan. Tama po ba? Kaya yan ang negosyo mo. At ang maganda dyan, our chairman, Dr. Ed Cabantog, is not stopping. Bakit? Hindi naman siya tumitigil eh. Kasi kung dito lang pag-uusapan, okay na sana eh. But still, meron pang Travel Tech Division, Riders Economy Division, Real Estate Division, at marami pang division ang bubuksan. Abangan mo yan. Okay? Speaking of new, ito yung ating new branch office sa Legazpi Albay. Binuksan na po yan sa mga kasama natin at mga Bicolano natin na mga partners at mga distributors sa viewers ngayon sa Facebook. May opisina na tayo dyan. Nasa Legazpi Albay po yan. Napakaganda ng ating opisina. Open na po para sa lahat. Nag-open din tayo ng bagong BCO office sa Basilan. Ito naman, ang Basilan owner natin, si Nuria Gadja. Ito po yung address. So imaginein mo, nag-open sa Luzon, nag-open din sa pinaka-farthest in the Mindanao area sa Basilan. Okay?
Si Sir Angel, gusto kayang pumunta ng Basilan. Baka yung anak muna. Di ba? Yan ha. So ngayon, from Luzon, Visayas, and Mindanao, pwede mong puntahan. Okay? At bukod dyan, siyempre sa Alpha East Franchise Corporation, marami pa tayong mga franchise na binubuksan. Cabanatuan, Nueva Ecija, our Match and Glow franchise. Binuksan din ang ating Molino, Cavite branch. Nagbukas din tayo sa may Santa Rosa. At ito, makikita mo na i-enjoy ng ating mga partners and distributors yung ating masasarap na matching products, okay, para sa ating mga members. At bukod dyan, imaginein mo, napakarami ng opportunities. May binibigay pa yung company natin na Get 3 promo. Hindi ba? Get 3 promo na kung saan, pag nakatatlo ka, anuman sa mga packages na ito, bukod sa direct referral bonus, matching sales bonus, may extra ka pang income o bonus na makukuha kapag pumasok ka sa mga promos na yan. May Get 3 promo sa Empowered Consumerism, may Get 3 promo din para sa Orbis Victus International. At bukod dyan, meron pa tayong mga promo at may mga pakulo pa tayo sa ating Vivo Super App. May PMA wins pa tayo na kung saan pwede kang manalo ng 50,000 at 100,000 pesos. Hindi po ba? At meron pa tayong mga bagay like PCP or Preferred Customer Program sa ating distributor. Napakaraming ginagawa, napakaraming i-share, napakaraming pwedeng gawin ng ating distributor. Dito pa lang sa loob ng AIM Global Group of Companies. Okay? Kaya dito sa AGG, nako po, ikaw na lang ang iniintay para maging unstoppable. Now, para mas maintindihan mo yung bigat ng ating kumpanya, gaano kaganda, dito lang naman nagsimula yan. This is how it started 20 years ago. Ganito lang po karami yung mga distributors, yung mga members, yung mga empleyado, yung mga kasama na nakita yung vision ng kumpanya. And from this 20 years ago, ito na ang itsura ng AGG at the present. Who would imagine na lalaki ng ganyan? Tama po ba? Kaya nga, sa mga nagtatanong, Sir, late na po ba ako nasasali ngayon sa AGG? Hindi pa. Kasi kung ito ngayon after 20 years, tapos ito pa rin, huwag ka na sumali. Bakit? 20 years na, tapos ganyan pa rin. Tama po ba? But trust me, mas maswerte ka na ngayon ka sumali. Tanungin mo ko bakit? Kasi lahat ng ito, wala pa tong resulta. Everything is just in the vision. Tama po ba? Everything ay tinatrabaho pa. Wala pang may kotse, wala pang may millions, wala pang nakapag-travel, wala pang may sariling bahay, wala pang may nabagong buhay, wala pang napauwing OFW, wala pa lahat. And this is the hardest at pinakamahirap nung nagsisimula. Tama po ba? Pero ngayon, at this year, 20 years later, ito na itsura ng kumpanya mo, ito na itsura ng AGG, ito na ang ganda ng negosyo mo, mas madali mo nang magagawa at mas madali mong ma-share ang business. Maraming mga power distributors sa iba-ibang bansa umuwi sa Pilipinas, celebrated our anniversary, and this year, expect mo, marami na namang uuwi dito. Kaya i-ready mo na yung cellphone mo. Pa-picture ka na sa mga dito, pagdating ng mga partners natin sa Africa, be ready lapit ka lang sa akin, papayakap lang kita. Para least maramdaman mo naman yung init ng mga partners natin dyan. Okay? Now, with 6 million registered distributor worldwide, talagang masasabi mo na malayo na ang narating at marami na ang nabago na buhay sa AIM Global Group of Companies. Hindi ba? Daming results and recognition. Talagang lahat yan. All because of AGG. Kaya palakpakan naman natin at pasalamatan na natin ang ating mga board of directors, ang ating chairman, Dr. Ed Camantog, for never-ending effort at pag-iisip para sa buong community. Travel Tech Division, very soon, ipapanganak ang ating EVI, ipapanganak ang ating Riders Economy Division o yung RED. Okay? Kaya tayo, this year, siguradong magiging unstoppable ang negosyo mo sa AIM Global Group of Companies. Di ba? Ngayon, sabihin mo, nasa tamang kumpanya ka ba? Nasa tamang organization ka ba? Nasa tamang kumpanya at industriya ka ba? All answers are yes. Di ba? At, syempre, paano mo talaga ilalabas
At magiging unstoppable. Siyempre, with all of this being said, lalabas ang Aviator or EVI, lalabas ang Riders Economy Division. Bago pa lumabas yan, dapat maging prepared ka na. Dapat maging handa ka na. At para maging handa ka at mailabas ang pagiging unstoppable mo, you have to start learning how to take action. Because like what I said, learning without action is dead learning. Di ba? Walang magiging resulta, walang magiging, wala talaga. Kasi kung puro ka lang makikinig, puro ka lang power, grabe. Pag ng training, hi, salamat, tapos na. You won't take action, hindi mo isa sa buhay, hindi mo gagawin, yung result, hindi mangyayari sa'yo. Now, how do you practice? How do you apply it? By learning and mastering the basic skills sa negosyo natin. Bakit? Bata pa lang tayo tinuturo na sa atin. From the churches to our mothers to the elders. Ano ba lagi sinasabi? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang kawa. Hindi ba? Hindi naman pwedeng gusto mong yumaman to siya magtrabaho ng yaman mo. Payag ganun. Hindi, di ba? Kaya dapat, ikaw talaga gagawa. Now, how do you do that? Let's learn and master the basic skill. Ano yung mga yan? Unang-una, prospecting. Now, prospecting is important. Bakit? Kasi prospecting is looking, writing, and knowing the people na pwedeng ma-share ng negosyo mo. Whether na yan ay produkto, opportunity, insurance, or franchise, anything na pwede mong i-offer, they can be part of your prospect list. Okay? Now, it can be your parents, your siblings, pamilya mo, kaibigan mo, barkada mo, o kung sino man na may contact ka. That can be part of your prospect list. Okay? Na pag sinabing prospect list, importante ba yan? Yes. Kasi wala kang tatrabahuin kung wala kang kakausapin. So you need to have a prospect list. Now, after mo masulat ang prospect list, susunod na dyan yung invitation. Now, anong invitation? Saan mo i-invite? You invite them saan? Dito sa opisina. Bakit? Kasi pag nagsimula ka, hindi mo naman kayang gawin pa lahat eh. Tama po ba? Hindi mo kayang i-explain pa lahat. Hindi mo kayang ipaliwanag lahat ng tungkol sa negosyo mo. Paano kikita, about the products, tungkol sa kumpanya. May tanong pa na hindi mo masagot. Wala na. Nahihirapan ka na. Now, for your business to move forward, habang inaaral mo yung negosyo, your job is to invite people dito sa opisina. Sino pong magpapaliwanag? Kami na. Sino mag-i-explain ng negosyo? Kami na rin. Pag may tanong sila, si Sir Angel na rin ang sasagot. Okay? Pero pag yan ay sumali, bumili ng package at naging part ng negosyo mo, sino bang ending nakikita? Hindi ba ikaw din? Kaya that is the good thing about the business. Hindi mo kailangan magaling bago ka magsimula. But you have to start to become good sa negosyo mo. Aaralin mo kasi. Okay? Now, after invitation, it's time for the presentation. Now, regularly, we have presentation dito sa office. Tama po ba? Whether it's opportunity plan presentation, NDO presentation, or training, or ASAP training, lahat yan meron dito sa ating opisina. Kung hindi naman sila present at di sila makakapunta dito, pwede naman kayong mag-organize ng online training. Tama po ba? Online presentation para sa kanila. Because for them to know about the business, they need to attend the presentation. And after presentation, it's time for the closing. Yan. Bakit po closing? Siyempre, hindi mo naman malalaman yung commitment kung hindi mo tatanungin. Tama ba? Diba? Parang si brother, ikaw ba naligaw ka na hindi mo tinanong kung sinasagot ka na? Ang hirap, di ba? Siyempre, para malaman mo kung ano yung resulta, you have to ask the question. And that is in the closing. Kailangan malaman mo paano mo sila matutulungan, paano mo i-share yung negosyo na parehas kayong magiging winner at the end of the business. Okay? And lastly, siyempre, you need to learn how to follow up. Because hindi naman lahat on the spot ay magiging part ng negosyo mo. Some people will like it kaagad, yung iba naman ay pag-iisipan, yung iba naman ay medyo, it will take time for them to understand ano yung ganda ng negosyo. But, kailangan mo lang i-follow up. Okay? You message them, or might as well invite mo uli sila dito sa negosyo natin to hear at pakinggan at maintindihan uli yung ating negosyo. Okay? And, syempre, with the rise of the bull, one of the most important skill
na kailangan mong maintindihan, kailangan mong ma-experience, at kailangan mong ma-master is handling objection. Bakit po? Because not everyone will like your business. Tama po ba? Hindi lahat ng sasali sa'yo o hindi lahat na makakausap mo, automatic, magiging part ng negosyo mo. Di ba? Kasi ikaw nga dati, kasama ka rin dyan sa objection eh. Di ba? Kasama ka rin sa rejection eh. Meron ba dito yung bago sumali, sandamakmak yung tanong? Yung sa sandamakmak na tanong, yung parang yung pagtatanong mo, hindi ka na nagtatanong, parang ka nang nag-iimbestiga. Totoo ba yan? Ha? Baka naman scam yan. Ha? Saan papadala yung pera? Saan yung opisina? Ha? Dapat nandun ako. Dapat kaliwaan. Mga ganon. And when people gives you objection, or sometimes rejects you, it doesn't mean that your business is wrong. Ulitin ko po ha. Kapag nireject ka, kapag may objection, at kapag may mga tanong, it doesn't mean na mali yung negosyo mo. It just so happen, marami silang katanungan na kailangan ng kasagutan. Tama po ba? So for you to get the answer, kailangan equip ka with the right information. For you to get the right information, kailangan train ka sa negosyo mo. Para pag may objection, you feed the right answer. Tama po ba? At kapag nireject ka, don't feel bad. Bakit? Kasi hindi naman lahat nakadesign para sumali sa iyo. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ay nakadesign para yumaman. Kasi kung lahat ay nakadesign para yumaman sa buhay, sana wala nang mahirap sa mundo. Tama po ba? Sana lahat ay mayaman na lamang. But the polarity of life is different. Laging dalawa yan. Merong taas, merong baba. May positive, may negative. Kung may yumayaman, merong taong naghihirap. Not because of the opportunity, but because of the mindset that they have. Tama po ba? Kaya kung ikaw gusto mong yumaman, be open to learnings and be open to handling different kinds of objection. Now, you know what's the best tip na pwede mong marinig when it comes to handling objection? Never take things personally. And never allow your emotion to control your reaction. Kasi minsan, pag ino-object o pag may tanong, na-offend. Di ba? Dami naman tanong nito. Pinakain ko na nga, yung dampang tanong. Pinaburger ko na nga. Tama po ba? And when it comes to objection, normal lang yan. Di ba? And in a sales transaction, laging may tanong bago yung bayaran. Tama po ba? Laging may question bago yung pagbili. Lalong-lalo na sa negosyo. Because if someone joined your business without any question, congratulations. Mas nananaig yung pagkatao mo, yung relationship nyo, at influence mo sa tao that they don't even ask question kasi ikaw pa lang positive na sa kanila. Tama po ba? And sometimes you will meet people na ganon. Pero minsan, may mga ipapadala talaga mga sugo na para busitin ka lamang, di ba? Para inisin ka lamang, para subukin lamang yung yung kapit mo at yung pananampalataya mo sa sarili mo, sa negosyo mo na ginagawa. Kaya marami mga objection kapag dadaanan. Ngayon pa lang, nire-ready na kita. Darating at darating yan. Kaya i-ready mo yung sarili mo. Pag dumating yung time na yan, na nireject ka, masasabi mo na lang, ay, ito yung pinag-usapan namin sa training. Ay, ito yung sinasabi niya. Ay, nahanda ko na yung sarili ko. Because sometimes kapag hindi ka ready, doon ka mas tatamaan ng mas masakit. Tama po ba? Kasi sa buhay, kahit tamaan ka naman eh. Basta ready ka at in-expect mo tatamaan ka, masaktan ka man, mabilis ka makaka-move on sa buhay. Tama po ba? Sa negosyo natin, that's just like it. Every objection requires an answer. And every rejection will provide new opportunity. Kaya nga, pag in-spell mo yung rejection, ano yung response doon? No. N-O. Ano ibig sabihin ng N-O? Next opportunity. Hindi ka mawawalan. Okay? Just learn to handle the objection. And that's how you will become unstoppable dito sa negosyo natin. Alright? Kaya sa negosyo natin, as of training, always remember, ibabad mo yung sarili mo sa training. You improve yourself first. Palawakin ang isip, palawakin ang attitude, ang skills, pagalingin ang sarili talaga.
And by the time you take action, after you master everything na pinag-usapan natin and become unstoppable, your income definitely will follow. Because nasa magandang kumpanya ka na, may magandang produkto ka, napakaganda pa ng marketing plan mo, at ang pinaka-the best, nasa A Global Group of Companies.